Ang taong bukas ang kalooban ay isang taong may mababang kalooban. Isang taong may mababa ang loob. Kasi po, ang isang taong mayabang, walang kapasidad na tumanggap. Ang isang taong mayabang, ang feeling niya, kaya na niyang lahat o alam na niyang lahat. Kung alam mo ng lahat at kaya mo ng lahat, tanong, ano pa ang puwang ng Diyos sa buhay mo? Paano pa siya kikilos sa buhay mo kung ikaw lang pala ang inaasahan mong kikilos sa buhay mo? Dumarating ang Panginoon araw-araw sa ating buhay. Pero kung minsan hindi natin siya nabibigyan ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay kasi hindi tayo handa na pakilusin siya. Kasi mas gusto natin tayo pa rin ang nagmamando sa buhay natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila makita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon narinig natin kung paano pinapurihan ng Panginoon o hinangaan ang pananampalataya na mayroon ang kapitang Romano, yung pagiging bukas ng kanyang kalooban para siya'y matulungan ng Diyos upang ang kanyang alipin ay matulungan. Kaya nga doon natin nakita na yung kanyang pagiging bukas ng kanyang kalooban ay hindi lang bukas sa kapangyarihan ng Diyos, kundi bukas para tumulong sa kapakanan ng ibang tao. At ito yung magandang disposisyon ngayong tayo ay nagninilay sa pagdating ng Panginoon. Bukas ang kalooban. At ngayon, pinapalalim sa atin itong diwang ito nang narinig nating ebanghelyo. Ang taong bukas ang kalooban ay isang taong may mababang kalooban. Isang taong may mababa ang loob. Kasi po, ang isang taong mayabang, walang kapasidad na tumanggap. Ang isang taong mayabang, ang feeling niya, kaya na niyang lahat o alam na niyang lahat. Kung alam mo ng lahat at kaya mo ng lahat, tanong, ano pa ang puwang ng Diyos sa buhay mo? Paano pa siya kikilos sa buhay mo kung ikaw lang pala ang inaasahan mong kikilos sa buhay mo? Dumarating ang Panginoon araw-araw sa ating buhay. Pero kung minsan hindi natin siya nabibigyan ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay kasi hindi tayo handa na pakilusin siya. Kasi mas gusto natin tayo pa rin ang nagmamando sa buhay natin. Kaya ang paalala sa atin, minamahal ko mga kapatid, darating ang panahon na wala naman tayong magagawa na, lalo na sa dapit hapon ng ating buhay. Sabi nga ng Panginoon kay San Pedro, noong siya'y nagpakita matapos na siya'y muling mabuhay, darating ang panahon na iba na ang magbibihis sa'yo, na dadalhin ka sa mga lugar na hindi mo ibig puntahan. There are times that things will be beyond our control.
At yung kaya lamang humarap sa ganong sitwasyon ay yung mga taong may mababang kalooban. Yung mga tao na hindi masyadong mataas ang expectation sa sarili. Yung mga tao na hindi masyadong mataas ang kalooban. Yung mga taong bukas ang kalooban, yung mga taong mayroong kapanatagan sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga sa totoo lang, ang pagiging mababang loob o yung sinasabi ni Jesus na magkaroon ng kababaang loob ng tulad ng sa bata, to be like a child, hindi po kahinaan yun eh. Hindi po kahinaan yun. Taliwas doon. Kasi hindi ka naman makapagtitiwala sa Diyos kung hindi malakas ang loob mo. Pero yung lakas ng loob na yun, hindi nanggagaling sa alam mong kaya mo. Hindi. Kundi naniniwala ka, hindi mo man kayanin, tutulungan ka ng Diyos. Amen? Minsan po, nagkaroon ng tagtuyot sa isang bayan. Kaya po nagkasundo yung mga tao kasama yung pari nila. Magnobena tayo, 9 days novena para sa biyaya ng ulan. Kasi halos wala na po silang makain, wala na rin silang mainom. Dahil nga po tagtuyot. Nagdasal po sila pero after 3 days, ni kulimlim, wala. After a week, wala pa ding ulan, ni hindi man lang humahangin ng malamig. At pagdating na ikasyam na araw, tirik na tirik pa rin ang araw. Pero nagulat sila, lalo na yung pari, nung nakita nilang isang maliit na batang babae, may dalang payong. Sabi nila, natatawa po yung iba. Sabi nung pare, Ineng, bakit naman may dala kang payong? Sabi nung bata, di po ba kaya nga tayo nagnonobena para magkaroon ng ulan? Ikasyam na araw na po ngayon, siguro naman po, uulan na. Umulan kaya? Sagot, hindi pa. Pero mula nung araw na yon, nakita ng mga tao, nagdadasal lang sila, pero wala naman pala silang tiwala sa Diyos. Makinig kayo. Ang isang panalangin na hindi nakaugat sa pagtitiwala sa Panginoon. Kapag nagdadasal ka pero ang tiwala mo wala sa Kanya kundi nasa sarili mo pa rin, hindi ka nagdadasal. Umuusal ka lang. Hindi ka nananalangin galing sa puso. Nagsasalita ka lang. Kaya paalala sa atin, magkaroon tayo ng pananalig na tulad ng sa bata. Kaya siguro si Jesus, pinili niyang isilang bilang isang sanggol. Pinili niyang lumaki ng normal tulad natin, dumaan sa pagkabata upang ipaalala sa ating lahat. Yung katangian ng isang bata ay mahalaga sapagkat ito'y nangangahulugan ng buong buo na pagtitiwala sa Kanya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.